Hindi dapat ganito kadali yun mga idol na isang screen lang literal ni Luke Cornet ganyang nahahayaan nyo si Castle na makapasok dyan sa loob para sa drive niya. Ano ba ang problema? Itong si Gabe ba? Hindi ba siya lumaban ng sapat sa screen? O itong si Ayton ba? Hindi ba siya umangat dyan ng sapat din para mailang si Castle na umatake? Or si Rui ba? Kasi hindi siya nag-help dyan. Basta. Masyadong madali sa Spurs umatake rito at yan ang kwento ng video na ito. Pasensya na kayo mga idol at late na naman ang ating upload. Hindi na dapat kasi ako gagawa sa game na ito pero here we are no. This is too easy. Hindi sila natatakot kay Ayton at foul to. Pakinggan nyo yung sinabi rito sa background. Get up DA daw. And mukhang si Coach JJ Redick yung nagsasalita doon, then nahagip lang sa coverage. Though hindi natin ma-confirm syempre. Pero i-assume na natin na yun nga yung gustong ipagawa ni Coach JJ na gusto niyang paangatin lang si DA dyan kasi nagsasagawa na po ng curl action tong si Barnes at Vassell. Sabay si Ayton imbes na umangat nga dyan ay dumikit sa tao niya. I think ang gustong ipagawa ni JJ dyan ay may iwan si Ayton dito para handa sila sa kahit anong pull-up jumpers na mangyari rito kay Vassell. Then si Lebron, since kita naman niya ay siya na muna ang bahala kay Cornet. Ganun idol, pero yan nga si DA ay lumubog imbes na mag-get up. Pero masyado pa rin po madali sa Spurs na isang ganung action lang nakakapag-pull up ng ganito. Baka wala rin yung depensa ni AR. Again, this is just too easy mga idol. I know mahirap to kasi fast break pero si Luka pwede sanang stop yung rookie dyan pero dinaanan lang. Si Rui, sinalo naman pero isang weak crossover lang ngayon, pasok na sa loob. Alam niyo yun, masyadong easy talaga yung ganitong mga penetration ng kalaban in which hindi dapat ganyan. Winasak lang nung rookie yung depensa nyo para sa kick out. Tapos sumigunda pa si Harper. Then tignan nyo yung postura ng AR dito. Para sa akin ay hindi siya masyadong low to the ground dyan para makapag-lateral ng maayos. Plus, left foot ang ginawa niyang forward foot dito inviting Harper na umatake sa kaliwa. Si Harper na kaliwete rin. Kumbaga pinaboran talaga ni AR tong si Harper dyan sa pagkakataon na iyan. Kaya ano ang nangyari? Di na lang bahala lang din ang depensa niya. Ay nako. Tapos eto, pagka turnover ni Luka, ano ang ginawa niya? Matik nagreklamo pero feel ko hindi naman to reklamo sa ref. More like reklamo na mali yung ginawa niya. Pero reklamo pa rin. At habang ginagawa niya yon, nasan yung bola? Andito na mga idol, fino-forward na ni Fox. Then ayan, 4-on-2 na pala to kasi hindi man lang bumaba tong ibang players ng Lakers. Mas bumaba pa si Lebron na 40 na. Kaya nagsisimula talaga sa effort din yan at bihira sa game na ito makikita yan mula sa Lakers sa depensa. Paulit-ulit mga idol pero ganun talaga ang kwento ng laro Masyadong madali sa Spurs, mismatch naman na to at hindi talaga forte ni Rui yung ganitong bumabantay siya sa perimeter. Mas okay pang yung mga big man yung tinatao niya. Kaya wala, nakaka-drive lang ng nakaka-drive itong San Antonio. Itong si Castle din po ang nagbuhat sa Spurs dito sa third quarter kung saan lumayo talaga sila sa LA. Hindi natin alam mga idol kung sadya ba ito pero natatarget din po si Reeves sa ganitong mga dribble penetration ng Spurs and ako personally, masasabi ko rin po na hindi maganda ang naging depensa ni AR sa larong ito. Tila naging cone lang din siya dyan tapos nakakapasok lang ang Spurs pag siya yung man. Ito talaga yung problema rin ng LA na foul si Castle dito. Paulit-ulit po yung ganitong problema ng Lakers mga idol sa mga pagkatalo nila. Hindi naman din talaga sila defensive team Sila ngayon ay 21st overall kung defensive rating ang pag-uusapan kahit na 7th naman sila sa offensive rating. So parang one-way team sila. Tatalunin kanila mostly sa kanilang opensa na one of the best ng liga pero sa depensa ay dun sila ligwak. Kitang-kita dito, ang daming mga talented guards itong Spurs at tinusta lang nila ang perimeter defense ng Lakers na parang wala lang. Ang dali-daling makapasok, ang dali-daling makascore, kaya paano kaya maayos ni Redick to? Trade na kaya ang kailangan? Let me know kung ano masasabi nyo mga idol, ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.